Alright, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nobs TV 51. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong si SPO3 Arturo Las Cañas. Natatandaan po ba siya? Isa po ito sa mga Berdugo na tinatawag na Duterte diehard supporter mga kababayan. Mayroon po siyang ipinagtapat tungkol nga po sa kung ano ang mga nangyayari nung panahon na siya ay membro pa at tagapanguna nitong tinatawag na Davao Death Squad mga kababayan. At dito nga po sa kanyang pagtatapat ay siya po ay nagsisisi. Alam niyo po ba na siya pala mismo dahil sa kanya daw pong loyalty kay Tatay Digong sa kanyang pagsunod, abay biro mo, mayroon siyang dalawang kapatid na siya mismo ang nagpapatay. O kaya po ito ngayon ay kanyang pinagsisisihan, mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang siniwalat ni SPO3 Arturo Las Cañas, mga kababayan. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Usigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin. Kung dalahin natin ito sa libingan natin, papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at makatao, na totoo po tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, to serve and protect para po sa ikabubuti ng nakararami. O yan nga po mga mahal na kababayan, ang pagsisiwalat ni Arturo Las Cañas. Talaga pong pinagsisisihan niya ang kanyang mga nagawa, maling desisyon na pagsama nga po dito sa Davao Death Squad na itinatagpo ni former President Rodrigo Duterte. Sa ibang interview nga po mga kababayan, okay naman daw nung sumama siya dyan, nung na-recruit siya, dahil pinaniwala po siya na ang kanila pong operation ay yun nga, yung lansagin itong mga kriminalidad. Kaya napaniwala siya. So, na yun nga, yung kanilang ginogorgor, itong mga hold-upper, mga kasama nga na dyan, itong mga adik. Okay naman, pero habang tumatagal, sabi niya, parang nag-iiba. Kasi parang yung iba raw na
naitutumba nila ay parang hindi naman involved sa droga. Parang sa negosyo na daw po ata ang naging problema. Kaya nakalata na siya na yung iba ay para bang wala naman kasalanan. Kaya nagdesisyon ng tumiwalag. At dito nga po sa Davao dito squad na to, mga kababayan, sabi niya, pag pumasok ka dito, hindi ka na daw po makakalabas. Kaya nga po ito ay nagtago, si Arturo Las Cañas. Kaya nga po siya po ay nananawagan na sabi niya, hindi solusyon ang pagpatay. At nananawagan siya na umaasa siya na magkaroon ng pambansang kapulisan na may dangal at totoong naglilingkod sa bayan. Hindi naglilingkod sa ilan lang tao na makapangyarihan. Ito po ang kanyang ipinabot na panawagan. Umuli po, hanggang sa susunod natin pagkita-kita mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Narbs TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may